Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Magandang araw sa ating lahat at magandang balita dito nga kay Ronel. Napakasaya natin kasi sa wakas nga mapapasa kamay niya na ang bahay na bibilhin nga nila at magkakabayaran na sila bukas. Grabe. At thankful din kay attorney at sa kay engineer na may-ari ng bahay. Nasa subdivision kumpleto na lahat, kuryente, tubig. Grabe guys, grabe talaga yung pagmamahal ng Panginoon dito nga kay Ronel at syempre sa mga followers. Dito ay una nilang napagkasunduan nga ni Sir Ronnie Indonso na 1,150,000 pesos nga ang halaga ng bahay. Pero yun nga, nagkasundo sila dahil na napakabait nga nitong si engineer at ni attorney, kaya naman binigyan na lang nila sa kay Ronel yung bahay sa nagkakahalagang 900,000 pesos. At syempre, doon nga sa broker nga o ano ng bahay ay magbibigay na lang sila ng 5% kung saan nga ay lahat-lahat ay 920,000 pesos. O diba, Ronel? Grabe guys. Live nga na binalita ni Sir Ronnie Indoso nga doon sa mga customer din sa kapitbalay ang kanilang magandang balita na yun nga, pakabait nga nitong si engineer at ni attorney kung saan nga ay pinatawad sila doon sa halaga ng pera. At kitang kita natin talaga na sobrang saya nitong si Ronel kasi nga ayon sa kanya, hindi niya nga daw masabi kung ano yung tunay na nararamdaman niya. Siguro mga aftershock pa siya kasi nga sa tanang buhay niya ay hindi niya lubos na maisip na magkakaroon siya ng sariling bahay. Gaya nga sabi niya sa kanakarang video na bahay kubo lang o barong-barong yung bahay nila, pero ngayon nako, ang ganda ng bahay at nasa loob pa ng subdivision. At hindi lang yun nagtatapos kasi nga napakarami pang dumating na blessings. Doon sa video nga ni Sir Ronnie na maraming pumunta doon, nagbigay pa talaga ng cash na personal dito kay Sir Ronnie. At marami pa rin doon kay Sir Kevin at kay Sir Sherwin na nagpapadala pa rin ng tulong para dito kay Ronnie. Grabe guys, diba? Basta yung Panginoon na talaga yung gumawa ng paraan. Nako, sinasabi natin, diba, yung swerte at biyaya ay parang ulan lang yan na bigla na lang bubuhos. Hindi natin alam kung kailan. Kaya dito kay Ronel, grabe guys. Marami talagang naantig dito kay Ronel at marami ang na touch yung puso dahil sa kanyang buhay o kanyang naranasan. Kaya naman dito maraming humanghanga nga dito kay Ronel. At gaya ng sabi nga ng iba na kung meron kayong problema at iniisip nila na gano'n magre-rebuild, meron pa pala na mas higit pa o mas malaki pa yung problema na kinakaharap gaya nito na kay Ronel. Pero nagiging matatag siya at lumalaban ng patas. Ginawa niya ang kalagayan ng kanyang magulang, lalong-lalo na yung kanyang nanay na meron pang sakit sa pag-iisip. At saka yung kanyang stepfather na matanda na ginawa niya yun sandalan para maging malakas siya at para nga matuloy ang kanyang pangarap. Gaya nga sabi ni si Ronnie na yung mga sahod nga nitong si Ronel ay wala na siyang natitira doon kasi nga binibigay niya o binibili niya ng mga grocery at pagkain doon sa kanyang mga magulang. At dito guys, nakakaantig din yung puso dito kasi nga nung sa video nga ni si Ronel noong kahapon na nag-aalinlangan at napapaiyak itong si Ronel kasi nga pala ay may kumupkop siya kanya o may nag-adapt sa kanya ng 6 years kung saan nga doon siya daw pinaaral siya ng grade 11 and 12, o di ba? At doon ay masakit man sa kanya na iwanan yun, syempre kay 6 years na doon siya nagstay. Pero yun nga, sabi nga ni Sir Ronnie, pinuntahan na nila yung bahay at nakausap na nga niya. Siyempre napakasakit din doon sa
kumupkop sa kanya kasi nga itinurang na siya na tunay na pamilya. At dito nga yung motor pala na ginagamit ni Ronel ay pinahiram lang sa kanya ng nag-adapt sa kanya. 'Di ba napakabait talaga ng mga tao na nakapaligid dito kay Ronel. Kaya naman deserve na deserve nga ni Ronel kung ano man yung mga blessings na dumating sa kanya. Ngayong panatag na yung loob niya, God is good nga, 'di ba? Ah, walang imposible kung pag ang Panginoon na talaga ang gumalaw. Basta magtiwala lang tayo at manalig sa Kanya at ibibigay niya sa atin talaga yung pangailangan natin. Kaya dito kay Sir Ronnie, thankful kasi ikaw nga yun ang ginawang instrumento ng Panginoon para nga magbigay ng tulong at mabago mo ang buhay ng iyong kapitbalay staff. Marami na kasi lahat ng mga kapitbalay staff nitong si Sir Ronnie ay tinulungan niya na at hindi niya nga biniko. Nang dahil nga kay Sir Ronnie, nabago ang buhay ng kanyang mga staff. Natugtungan niya yung pangangailangan ng kanyang staff. Lahat talaga ng naglulon or nagbabali dito kay Sir Ronnie ng kanyang mga staff, hindi niya talaga hinihindian. Kasi na parang nandiyan na talaga natural na sa puso ni Sir Ronnie at ni Sir Kevin yung puso na matulungin at maawain. At siyempre na napanood din natin kasi yung buhay kung anong meron itong si Sir Ronnie, kaya yun ang naging daan din para naging matulungin din siya sa kapwa niya. At isinakripisyo nga niya nga ang kanyang profession para matutukan ang kanyang kapitbalay restaurant at siyempre makatulong din sa iba. Kaya deserve mo yan, Ronnie, kung ano mang meron ka, magpakabait ka, wag na wag kang magbago. Kung ano man yung naranasan mo ngayon, kung ano man mga natanggap mo mga blessings, wag kang magkalimot na magpasalamat sa taas. Kasi nga, kung hindi dahil sa kanya, hindi mo na narating o matanggap kung anong meron ka ngayon. At syempre, thankful din sa mga sponsors na walang sawang nagmamahal at tumutulong sa mga taong nangangailangan. More blessings na matatanggap nyo at sana marami pa kayong matulungan na kagaya nga ni Ronel. Kasi nga, hindi lang si Ronel ang nangangailangan ng tulong. Marami pa talaga at siyempre 'di ba, likas na sa ating mga Pinoy ang matulungin. Kaya naman sa masasabi ko lang dito kay Ronel, ituloy mo lang kung ano yung ugali mo at napakabait mong tao, mapagmahal ka sa magulang. At kaya naman kung ano yan ang tanggap mo, deserve na deserve mo yan. At alagaan mo at mahalin mo ang iyong mga magulang kasi yun talaga yung dapat nating gawin sa ating mga magulang. At wag na wag ka talagang magbago. Magsipag pa at gawin ng maayos yung trabaho mo dyan kay Sir Ronnie. Kasi nga sabi nga ni Sir Kevin, kay wala ka na doon sa nag-adapt sa'yo, inaalala mo yung motor mo kasi nga wala ka ng masasakyan at itong si Sir Kevin nga ay ipapahiram niya sa'yo yung kanyang unang motor. O di ba, Ronel, di ba? Kaya pahalagahan mo ang bawat sentimo o bawat na mga bagay-bagay na ibinigay sa'yo. Huwag kang magbago talaga. Bagkos ay magiging mas mabait ka pa at matulungin din sa kapwa.